i-request ko niya na sa atong MBB. Ito, again, shock key, clutch bolt coupling, spring, and power screw. Those are the target topics na to, or sa history. Close notes na, close notes. Then, for bullying, ano po ito, final examination. Okay, nag-ano ang solusyon na natin. Check, alam check ninyo, no? Okay ba yung solusyon? Then, kasi maupara ito, final examination. Instead of 5 items, 10 items siguro, no? Ito na topics. Okay. Kung mabot ang removal, pag mo, refresh na ito mo sa itong mga binting, mapilo na ito to, no? Simple stress. Itong mga binting ka, binting, visual, torsion. So, nga na, no? So, ito nakita ko sa walang isa, madalang kang mag-dissolve sa binting. Pati mo, siya ang may diagram. Sige, sulbon, di ka solve sa problem sa binting. Hindi ka mo siya diagram. So, kailan balik ko sa sama. Okay. So, gano'n na, ang taga-TV na to, kauban. Okay. So, po din lang na madali ko yung ganong Friday. So, instead nga siya, itong i-discuss na, naman namin sa we are done sa TV na done, naman na sa shop design. So, bali lang sa 3C. So, karon ang discuss about keys and coupling na ta. Then, by Friday, discuss na ta sa shop. So, bali lang na to, okay? Naman naman ang B. Is it okay? Okay na doon, no? Okay na lang, sir. So, keys and coupling. What is a key? So, din siya Yahweh, no? Yahweh. Din yung Yahweh ng key. Din yung key, Yahweh. In our own dialect, Bisaya, no? It is called Kuniya. Kuniya, tawag na sa mekaniko. Kuniya, sa ganan tawag nila Bisaya. Kuniya, key. So, it is a piece of steel inserted between the shaft and the hub or both of the pulley to connect these together in order to prevent relative motion between them. So, purpose na is to prevent relative motion. Wala diferensya sa angular speed between the shaft and the pulley or other nga haba na insert sa shaft. Dapat magkuyog na sila. Para magkuyog siya, walay slippage ng tabo. Eh kung walay key, simple gatutin yung shaft, ang cone mo or ang pulley or gear, wala gatutin or maybe rotate, but awahin na behind. Na relative speed, no? Na difference pa ang speed. So para kuyog ang shaft o key, upgo shaft and hub of the gear or pulley, munang butangan na itong key, murang ilak nila duha para magkuyog sila to prevent difference sa speed between shaft and pulley. Okay? Okay, so in this video, we have a sprocket. Sprocket. Sometimes others call it gear, but it's not a gear, no? Bukan po siya gear, kurmagot. So, kamo po tanon, what is the difference between shaft, between sprocket and gear? Sprocket is ball chain, while gear, no? Dili gear o sprocket, subuhon mo. So, ang sprocket, design na siya ball chains, while ang gear, malas kiniya gear po. Okay? So as you can see, there is a groove inside the hub of the sprocket. Gani? What is out of keyway?
So I think masabtan ninyo, no? Keyway. Saan siya ka-word, but ano siya, no? Combination na siya, key and way. Keyway is the way of the key. Agianan sa key, no? Wala, keyway. So dili po, dito sa shop na to, no? Wala yung tatong keyway. Then dili, on yan to ang key. Inserted between the hub and the shop. Okay? So muna yung design pohon. Aside sa shop, kaning keyboard, ato na yung appeal. Basta na kaning iwang shop, ting na na mga pulley or gears, nagawin po ng key natin na bawa. So saan yung design pohon. Okay, types of keys. We have sunk key, saddle, tangent, down keys, hook splines. So what are sunk keys? Sunk keys are provided half in the keyway of the shop and half in the keyway of the upper boss. Dua pagkasin siya rectangular sunk key and swells and sunk key. So shown in this picture, this is the rectangular sunk key. Basta bagay mo nga rectangular. Basta ang width and thickness are not equal. So, muna ay rectangular. Kung square, of course, equal ang width and thickness. Or different. Okay? So, kali siya picture of a shop with a key. By the way, ang symbol na to sa in the book of pairs, in our reference book, no? Design of Position by pairs. The symbol used by pairs is letter B for the width and T for the thickness. And it can be found in table 1819. Can you open your book? Para at least makikita nyo. So that you can familiarize where you can find those mga values, no? Table 1819. Table 1819. Okay. Basta next eh. Okay, nakita niyo sa table 1819. So ang first column is the diameter of the shaft. Okay, naka-range na siya. Depende sa musod na naka-range ang sa diameter sa yung shaft. Ang second and third columns are the dimensions of the key. Particularly, those are the width and thickness, no, of the key. Okay, so ana pagitawon ha, ang standard thickness and width. So di na ta magama, no? O thickness and width. Di na sulbon kinana sa table. Saan ni sulbon ani sir? Ang sulbon na natural sa key is the length of the key. The minimum length of the key so that we can transmit a certain power. Okay, question. How about if it is a square key? Which of the two width and thickness atong ipalo? Diba, ang square key, square gani. So therefore, ang width and thickness are equal. So asa may basihan ito na? Ang width B or ang thickness T? Okay, ato kita sa larger for safety. Which is the width? Okay? Ang width itong basihan ha sa thickness kung square. Nana siya. Kung rectangular, okay, may problema. Pero square na gani, ay mapalipat. Ang width itong basihan sa thickness. So width or thickness is equal to the width. Kanang diya sa table ba? Table 19 ang sagot. Asa basihan na dimension. Okay, na po tayo. Give head key. So, give head. So, ano siya? Muna yung give head. Muna siya, gituin siya for easy but without pulling of the key. Yan, kasagalan, nakatapered na siya. Manadali siya, insert. Ano yung give head key? Tapos tayo, feeder key. Ano sa terms na to? A type of key that allows the hub to move along the shaft
Muna yung ganun yung key, kada sample sa mga shifting of gears bitaw sa automotive, automobile. Termina, segunda, sigur pa ng gear na. So, ang type of key ang ito, ang feeder key. So, nasa terms na siya na a type of key, the only type of key that allows the hub to move along the shaft. So this is a picture of a feeder key. So in figure A, it has a screw. No? The key is screwed in the shaft. Well here, wala screw, but ang yung head, naka-give head. Another type of key is the Woodruff key. Woodruff, ano siya? Segment of a circle. Segment. Circle, yung hiwaon na siya, ano yung segment of a circle. Ano siya, no? Hindi po siya semicircle. Segment of a circle. Kaya semicircle, there is that, no? So, gamit na siya kung ang imong hub. Mag-fit, kaya lang siya, paananan daw. Balik-balik siya, kaya mo slide-slide, ano siya. Having a segmental position. Is an easily adjustable key. Next is the saddle keys. Saddle keys, two types, flat and hollow. So, flat is a taper key which fits in a keyway in the hub. Ang hub na keyway dahil sa saddle key, ang hub na has a keyway. While the shaft, wala. Kasi na shaft, flat lang siya sa shaft. Flat siya sa shaft. So, dire flat na siya. Hindi siya for flat lang siya, flat. Maybe mo na siya try na para ma-flat. Hindi na siya curve. Basta halo lang, halo. O gyapon siya ang only the hub has a keyway. Pero kailan hub, lang tunga bitaw sa sample sa motorcycle, di ba? Ana center sa wheel, ana ikabit ng marayos, mo na hub. Or sa center sa gear, mga pulley, dapat ng portion mo na hub, ana insert o shaft. Another type is a tangential or tangent keys. Tangent, aware na sa tangent. What is a tangent? Line, so line, tangent line. A line is a tangent line if touches one point of the curve, no? 1 point sa curve. Ito siya, parang siya tangent no, sa circle. And what have you observed, no? Ang portion niya sa pika side, lubog din tanan. While sa other side, half na. Okay. Kunya, pair din siya, pares. Pares siya na naka-right angles. Right angles, meaning 90 degrees siya. So, muna ang tangent keys. Next is the round key. Okay, klaro na sa yung position, round. Round. So, muna yung forma. So, yun na siya gamon kay pwede naman shaft. Insert mo sa shaft ang hub sa pulley or gear mo na. Then, drillan mo in between. Round na to, di ba? Hindi ka na yung pagpaplikit. Tapos iba niya, constant pin. Na instead of, ang keyway niya, ani dapita, man-shaft pitahay na, keyway dire. Ang niya ibuhag, dire. Wala siya, wala screw niya, ang kuha dire. Ang hub, kaya na, ang hub insert. Then, itusok. So napoy nga nga pagi nga dito ka key
ang galing niya screw niya katong hub insert in screw, and that type of screw is called set screw, SET. Set screw na siya, nag-screw siya ang hub dito sa shaft na yung anak klase sa nagilid gamit ko key. Set screw. Okay. But the most common type of key that is used, no? Is kaya mga flat or square keys, no? And dili po na ito magkuha na itong designing na ito. Square, no? Or rectangular. Okay? So, karon ito na ang i-discuss sa mga formula, no? Ito kasihan.